sa WS cable natin. Ayan, so ginagawa na nila itong backing. Ayan. So, importante to para sa paglagyan ng or daanan ng speaker natin. Yan po yung ginagawa ng tropa ngayon. So yung backing na ito, importante, dapat sealed na sealed dapat. May pagka-komplikado yung ginagawa naming brace ngayon kasi yung sa may mix ng version 1, version 2 ay naiba. At ngayon nga nagkaroon kami ng problema dahil dito sa maling guide. Gandang araw. Ayan o. So nai-content natin to nung last. Pag nai-upload mo na to, isang video yung balikan mo na. So yung details ng line array natin na to. So marami nagtatanong kung binili ko ba to o ano. Bali sa akin yung disenyo, sa akin yung kung ano yung ilalagay dito, pinagawa ko sa tropa. Yung mga workay natin. So may mga tagagawa talaga ako. Mga workay natin from the Alan Builders. Kung saan syempre, lahat ng mga diskarte nito ako na yung gumagawa. Okay? So, magandang umaga. Panibagong episode tayo sa aking paggawa. Ayan. Ayan, so pinagawa natin to yung table, working table. So sa ngayon, ito na yung update natin sa WS cable natin. Ayan, so ginagawa na nila itong backing. Ayan. So importante to para sa paglagyan ng or daanan ng speaker natin. So yung harap kasi niyan, sarado yan. Okay, so yan po yung ginagawa ng tropa ngayon. So yung backing nito, importante, dapat sealed na sealed dapat. At ito naman, meron naman tayong rubber dito. So abangan nyo na lang yan kung paano. Okay. So using big toe, yan ang kagandahan niya, mas madali, mas mabilis. So medyo may pagka-komplikado yung ginagawa naming brace ngayon kasi yung sa may mix ng version 1, version 2 ay naiba. At ngayon nga nagkaroon kami ng problema dahil dito sa maling guide. So ang gagawin namin dito, siguro i-adjust na lang namin para makuha yung squala. Ito yung tagagawa ko, si Berhel. Yung mga nakikita nyo ng mga box ko, siya yung kasama ko. Tapos si Mabi, tapos yung inaanak ko. Ayan o. Medyo may pagkakuan din to kasi inaanak ko, ilang taon pa lang nito. Si Freddy, ayan, aking inaanak. Sakto? Ano ba ba't? Well, mabalin. Crosscut na mga babasit na, mabalin. Nagka-problema nga itong table saw natin. So yung isang table saw natin, ayan, ayusin ni pinsan ko. Dahil winalangan niya yung isa. Kasalanan niya kung bakit nawala. Nag-uuyod. Nag-aramid yung sa bali na para kung sakali maayos mamaya yung table sa natin. So, ito na rin yung lagayan natin ng speaker. Pasilip ko tong likod niya, no? Ayan. Ito yung braces natin. Kulang pa to, may braces pa yan sa ilalim. Ayan, so yan na po muna yung makikita nyo dyan. Ayan, no? So kung titingnan natin, ito siya yung braces natin. Meron pang braces yan. At medyo marami-rami pa, maraming details. Maliit na sub to pero walang vibration. So paano nga ba nagkakaroon ng vibration ng isang box? So share ko sa inyo, no. Isang vibration kasi kapag ka yung box na ginawa mo ay kulang ng braces, at saka sabihin na natin na hindi gaanong intact o kaya hindi gaanong makapit yung paano mo siya ginawa, magkakaroon ng vibration po yan. So pagka may vibration, medyo maalangan ka na doon. Kumbaga pagka
pagka yan ay tumutugtog o kaya naman talagang as in binibigay niya yung power niya, yung speaker na yan, kapag kaya ay umuusad-usad o kaya naman kumbaga gumagalaw dun sa may lugar kung saan mo siya pinatayo, ang mangyayari po niyan, hindi talaga buo yung tunog na binibigay niya. So ang WS Turbo, actually marami ding mga feedback na matakaw sa vibration, kaya nga tinatali nila. Pero sa amin din namin tinatali yan. Maliban dun sa may pinapatong ko lang kapag pinapatong yung line array, no? Kasi kailangan kong alalayin yung line array dahil mataas, lalang pagpatong-patong. Pero pagka yung WS Turbo natin, by itself, kahit ipatayo mo dyan, hindi gagalaw yan, hindi yan lilipat sa lugar kung saan siya nakatayo. So yun kaganda, ganun kaganda ang pagkakayari niya. Kaya nga importante sa amin yung braces, yung kung paano mo siya nilalak, kung ano yung mga ginagamit mo pang lock, kung ito ba screw, kagaya na ito, screw yung ginagamit namin at the same time itong nail gun natin. So yung mga maliliit na portion o kaya maliliit na detalye kasi niya, ito na yung ginagamit namin para at least mas maging matibay at saka sigurado ka na hindi magkakaroon ng kumbaga sisiwang-siwang o kaya naman yung mga ganito. Ayan gamit namin dyan, ayan, yung nail gun natin. So nilulubog pa namin yan para at least sealed na sealed. Tapos dinidikatan namin yan ng wood glue gamit ang stick well. So yan po yung gamit namin. So lahat ng mga ginagawa kasi natin, hindi po pwede na sinasabi lang natin na ayan, i-cover mo na, buuin mo na siya, tapos sabihin mong tapos na. So hindi po, lahat po niyan meron pa ring mga detalye na dapat nating sundin, kagaya na itong backing natin. Ayan, so meron din tayong nakalagay dyan na backing niya, braces niya, na kung saan makakasiguro ka na walang vibration yan. So importante, walang vibration, buo yung tunog. So doon pa lang malalaman mo na buo ang tunog o hindi. Kasi pagka gumagalaw yung speaker box mo o kaya yung sound box mo, tanungin mo, buo ba yung tunog niya o hindi, parang gano'n. Kasi kung titingnan natin, karamihan ng mga Sub-Zero, kahit malalaki po yan, hindi siya basta-basta gumagalaw. Kasi nga, kung maganda yung pagkakagawa, maganda yung pagkakayari, although mabigat siya, ganoon din sa ibang box. Yung kung ano yung mabibigat, alam nyo yun? Kung ano yung mabibigat, at alam nyo yun, sila yung, yun yung mga speaker box na talagang as in solid tumunog. Buong buo tumunog. So, tandaan nyo yan, konting tip ko lang yan. Kaya nga sa akin, pagka gagawa kami ng mga boxes, talagang as in, hindi lamang sa plywood, pagpili ng plywood, paggamit ng mga screws o kaya naman pang-lock natin, hindi siya pwedeng ganito, ganyan lang kasi baka mamaya may vibration. Hindi po pwede na hindi mo siya lagyan ng pandikit, no? So lahat ng mga yon, kina-check namin. Okay? So yan, konting pasilip ulit and then mamaya-maya pakita natin, sound check natin ng isang box na na-assemble natin. Abangan nyo yan, mamaya lang. Okay, dumating na rin yung mga accessories na in-order natin from Shopee. Yung handle, yung mga yun. So, alam ko, ito yung mga yun eh. Ayan o, may plunger dito. Kasi dito, mataas ang presyo eh. Tapos ang isa pa, hindi sila pare-parehas. So ito, nag-order ako. Tingnan natin kung ano yung mga yan. So, yan, magkakaroon din tayo ng sticker. O kaya i-engrave namin doon sa mga ginagawang yung pangalan WS Turbo kay The Alan Gilchrist. Ito yung handle. So ito, papalitan ko ng sticker ito. Ayan, papalitan ko ng sticker WS Turbo. Ayan, so ito lang kasi yung kinuha natin. Gawa nga mas maganda to hawakan kaysa yung bilog. Kaya ito yung kinuha. And then ito clean wrap, pangbalot natin. Then meron din tayong plunger. So may supplier naman tayo from Quiapo. Kaya yun natin kinuha. And then iba na ito, meron akong mga rubber footing dyan pero kumuha ko na mas maliit.
Yan, rubber coating din. Eto, meron din ako niyan. Eto. Dun sa project ko na tool case. Tapusin natin mamaya. Ayan. Ano to? Ganun din. Yung metal handle din. Okay. Okay. So, kakauwi natin. Galing tayong project. Sa mga nakakaalam sa akin, si Dialam Builders ay ito po yung kaharap ninyo. Nagdala ako dito ng kiluhan. Nagpadala ako. Pinakuha ko pala sa kanya, hindi ko dinala. Kay Uncle. Kaso, ilang kilos to? 15 kilos. Try natin i-kilo. 0-0 natin to. Paano ba? Actually, hindi pa siya tapos. Hindi pa to nalagay lahat. Pero gusto lang siyang i-kilo kasi may mga nagtatanong ilang kilos daw ba. Actually, marami pa kami lalagay. Mga braces, lahat na. So, sa ngayon, i-kilos lang namin. Para at least malaman natin kung ilang kilo to ngayon. Na hindi pa siya kumpleto. Okay, ilang kilo na nga ba ngayon? Naku po, lagpas. Lagpas na. Halos na sa kuan na to. Sabihin na natin mga 30 kilos siguro, yan pa lang. No. Yan pa lang. Nagsagad? Sumagad din na, kasi daw pinibatan. Dakpil ko mo? Oo. So, yung pang 60 kilos talaga. So, hindi pa yun kompleto lahat. So, eto, meron tayo ditong guide. So, ito yung sinabi ko nga kay Berhel na para mas madali. Yan. Mas madali na siyang mag-cut ngayon ng para dun sa divider natin o kaya braces natin. Okay, ayos. At bukas masasound check na natin to. Ito na yung lagay ng handle natin. So gumagawa lang kami ng guide. Yan. So para may rotor lahat. Tapos yan, i-jigsaw na lang namin. Yan. So success. Okay na. Ito na yung guide natin para bukas. So, matatapos na nila to, makakapag sound check tayo dahil meron pa akong kailangan ayusin, no? Yan. So, abangan nyo na lang to bukas, mga kamusta. At kita-kita tayo ulit bukas sa yan. Project Turbo natin. WS Turbo. Okay. So, kita-kita tayo ulit bukas, mga kamusta. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Sabi ko nga, kung yan ma-vibrate yung box mo, questionable yan. Kung yung tunog niya inahabol mo, hindi sa vibration yan lumalabas. Huwag sa vibration. Huwag kayong magbe-base sa vibration nung speaker box nyo. Hindi yon. Hindi yon lalabas yung tunog na maganda. Yun lang yon. Papakita natin yan soon.